Ako nga po pala si Lloyd. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko ng gabing yun. Sa gitna ng malamig na ulan at halos walang taong kalsada, pinilit kong pumasok sa maliit na coffee shop sa kanto. Brood Awakening ang pangalan nito. Pagbukas ko ng pinto, agad akong sinalubong ng malamig na hangin. Mas malamig pa sa labas. Tahimik. Halos maririnig mo ang pagtulo ng ulan mula sa bubong. Sa counter, may isang matandang lalaki. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagsalita. Tinitigan niya lang ako habang nag-order ako ng isang maliit na brewed coffee. Pagkabigay ko ng bayad, dahan-dahan siyang bumalik sa likod para ihanda ang inumin ko. Pinili kong umupo sa isang sulok, malapit sa bintana. Sa gilid ng mata ko, napansin ko ang isang babae. Nakaitim, nakaupo sa kabilang mesa. Nakayuko siya, mahaba ang buhok, natatakpan ng muka. Iniiwasan ko siyang tignan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong bumubulong sa utak ko. Huwag kang tumingin. Habang hinihintay ko ang kape ko, pinilit kong maging abala. Tinignan ko ang basang-basang kalsada sa labas. Kinapa ko ang cellphone ko. Walang signal. Pero kahit anong gawin ko, pero parang hinihigop ng atensyon ko yung babae. Pakiramdam ko nakatingin siya sa akin kahit nakayuko siya. Nang dinala ng matandang barista ang kape ko sa mesa, napansin kong nanginginig ang kamay niya. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o dahil sa iba. Paglingon ko sa kabilang mesa para tignan kung may kasama yung babae, wala na siya. Literal na isang kisap mata lang. Wala akong narinig na nagbukas ng pinto. Wala ring yabag. Basta nawala siya. Suminghot ako ng kape para pakalmahin ang sarili. Pero may naamoy akong kakaiba. Amoy kandila, amoy luma at sunog. Paglingon ko ulit sa paligid, napansin ko sa salamin ng bintana ang sarili ko. At sa likod ko, nakaupo siya, nakatitig, nakangiti. At bago ako makagalaw o makasigaw, naramdaman ko ang malamig na hininga niya sa batok ko. Nang lingunin ko, walang tao. Kaya dali-dali akong pumunta sa matanda para i-take out na lang yung in-order kong kape at para makaalis na din sa coffee shop na yon. Ako si Camille. Hapon noon, mga bandang 5:00, pumunta ako sa bagong bukas na coffee shop sa tabi ng lumang iskinita. Hindi ko naman talaga balak uminom ng kape, pero na-curious ako kasi ang ganda ng interiors nila. Puro kahoy, madilim na ilaw, cozy. Pagpasok ko, konti lang ang tao. May isang lalaki sa counter, busy sa pagkuha ng order. May 2 babae sa isang table na nagchichikahan. Tahimik. Perfect para mag-relax. Nag-order ako. Nagbayad. Normal lang lahat. Pero pag alis ko sa counter para umupo, narinig ko bigla sa mic ng barista, "Order for Camille." Napalingon ako. Camille ang pangalan ko, pero hindi ko pa sinasabi ang pangalan ko. Wala rin akong in-input sa order sheet. Hindi ko sinabi sa kahit sino ang pangalan ko. Nanlamig ako. Pinilit kong isipin baka coincidence lang. Umupo ako. Pinapakiramdaman ko sarili ko. Ilang minuto pa, nagsalita ulit yung barista. "Order for Camille. Nandito na po ang order mo." Paglingon ko sa counter, walang hawak na kape yung lalaki. Nakatingin lang siya sa akin, hindi kumukurap. Tumayo ako, kabado at lumapit.
Sa counter, may isang tasa. Hindi yung in-order ko. Kulay itim ang likido at may usok na parang kulay abo. Nilapitan ko ang tasa. May nakaukit sa gilid. Sumama ka na. Pag-angat ko ng tingin, hindi na barista ang nasa counter. Isang babaeng walang muka. Nakasuot ng apron at umiiyak ng itim na likido sa kung nasaan dapat ang mata niya. Tumakbo ako palabas nang hindi na lumilingon. Kinabukasan, sinubukan kong balikan ang coffee shop. Gusto kong alamin kung totoo ba ang lahat o guni-guni lang. Pero pagdating ko sa lugar, walang coffee shop. Abandonadong building lang. At sa basag na salamin sa harap, may nakasulat sa alikabok, "Camille, hinihintay ka namin." May isang coffee shop sa downtown na laging puno kahit anong oras. Kahit madaling araw, lagi raw may tao. Ako nga pala si Christina. Sabi ng mga taga ron, may isang mesa na hindi dapat upuan. Table 13. Bawal umupo, bawal lapitan. Hindi ito nililinis ng staff. Hindi rin pinapatungan ng menu. Parang invisible sa lahat ng tao. Pero isang araw, out of curiosity, umupo ako sa table 13. Noong una, wala naman nangyari. Tahimik lang. Nag-order ako ng cappuccino. Binigyan naman nila ako. Nilingon ko ang paligid. Normal pa rin lahat. Pero nang dumapo ang kamay ko sa ibabaw ng mesa, parang may sumulat sa balat ko gamit ang matulis na kuko. Hindi ko makita kung sino, pero ramdam kong may humahawak sa akin. Tinignan ko ang kamay ko. May nakasulat sa balat ko mismo. Parang paso. Tigil. Nag-angat ako ng tingin. Lahat ng tao sa coffee shop nakatingin sa akin. Hindi sila kumukurap. Hindi sila humihinga. Naglakad ako papalayo, pero parang hindi ako makaalis sa mesa. Para akong nakadikit. Lumapit ang isang waitress. Halos bulong ang salita niya. "Umupo ka dyan. Hindi ka naaalis. Gaya nila." Pilit ako nagpumiglas. Tinumba ko ang mesa. Binasag ko ang tasa. Sa wakas, nakatakbo ako palabas. Pero pagtingin ko sa labas ng coffee shop, hindi na siya yung mundo ko. Madilim na. Basang-basa ang daan. May mga aninong naglalakad na walang muka. At sa salamin ng shop, nakasulat gamit ang hamog, "Welcome to table 13." At paglingon ko, nasa table 13 pa rin ako. Bigla akong napabalikwas nung may naramdaman akong basa. Pagtingin ko, winiwisikan ako ng tubig ng barista. Kanina pa daw ako nakayuko, kaya lumapit sila. Kala nila kung ano na. Ang tagal ko daw magising, kaya winisikan nila ako ng tubig. Matapos yun, nakauwi naman ako ng maayos. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Ako si Ramil. Technician ako ng mga security system. Madalas akong tinatawagan pag may sira sa mga CCTV sa mga restaurant o coffee shop. Pero hindi ko makakalimutan ang insidenteng nangyari sa akin sa isang branch ng kilalang coffee chain sa Makati.
Tinawagan ako ng manager. Gabi-gabi raw, tuwing 3 a.m. Biglang nagre-record mag-isa ang camera 6. Kahit sarado na ang shop at wala ng tao. Pumunta ako isang hating gabi para tingnan mismo ang system. Tahimik ang shop. Naka-off ang ilaw. Pero bukas ang back office kung saan naroon ang DVR setup. Inopen ko ang file recordings. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko habang pinapanood ko ang clip. 3 a.m. Madilim ang shop. Wala dapat tao. 3 and 12 seconds a.m. Biglang kumurap ang feed. Pagbalik ng ilaw, may nakaupo sa sulok ng shop. Babae, mahaba ang buhok, nakaputing bestida. Hindi siya kita sa ibang kamera. Sa cam 6 lang siya lumilitaw. Napakapit ako sa mesa. Bandang 3 a.m., mga 38 seconds na ang lumipas. Bumukas ang pinto ng shop. Automatic door pero walang dapat makakapasok. Nakalak ang system. Pumasok ang isang delivery rider. Kitang-kita sa cam 6 lang. Wala sa iba. May hawak siyang iced coffee. Lumapit sa babae. Inabot niya ang inumin. Pero hindi gumagalaw yung babae. Biglang nabitawan ng rider ang kape. Napaupo siya sa sahig. Hawak ang liig niya na parang hindi makahinga. Mga bandang 3:01 a.m. Parang may humila sa kanya pa atras. Tapos nawala siya sa frame. Iniwan lang yung helmet niya sa sahig. May basag sa visor. Hindi ako makagalaw, parang may malamig na kamay sa batok ko habang pinapanood ko. Bandang 3:01 a.m. Mga bandang 33 seconds ang lumipas. Dahan-dahan tumingala ang babae. Napasinghap ako. Wala siyang muka. Isang itim na butas lang. Parang nilalaman ng mismong feed ng camera. Biglang nag-blink ang monitor ko. Nag-freeze ang video. Pagbalik, wala na ang cam 6 sa system. Deleted. Parang hindi siya kailanman naging parte ng setup. Sinubukan kong i-reboot ang system. Lahat ng cams bumalik. Lahat, maliban sa cam 6. Pag alis ko ng shop, nagpaalam ako sa manager. Hindi ko na binanggit lahat ng nakita ko. Pero bago ako sumakay ng motor, napatingin ako sa salamin sa harap ng shop. At sa sulok ng refleksyon, nakaupo siya. Parehong babae, nakatitig sa akin. At sa kamay niya, hawak ang iced coffee. Ako si Jay, barista sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng ospital. Gabi-gabi akong closing shift. Ako na rin ang naglilinis at naglalak ng pinto. Isang gabi, bago ako magsara, may isang customer na pumasok. Basang-basa sa ulan, nakaitim na hoodie. Isang mocha latte nga, yung mainit. Mahina niyang sabi. Ginawa ko naman at inabot ko sa kanya. Hindi siya tumingin. Umupo lang sa sulok, malapit sa salamin. Pinapanood ko lang siyang umiinom habang nililinis ko ang counter. Pero nang lingunin ko ulit, wala na siya. Tinignan ko ang sahig. Walang basang yapak. Ang basurahan, walang paper cup. Parang hindi siya dumating. Tinawag ko yung manager. Boss, may kakaiba sa shop. May pumasok kanina tapos nawala. Jay, anong pinagsasabi mo? Wala ka sa ship ngayon. Namatay ka na. 1 linggo na. Nang bigla ako napabalikwas ng bangon. Nasa bahay ako, nakahiga, at hindi ako si Jay. Ako si Ruben. Pero sino si Jay? At bakit nakapasok ako
sa ibang pagkatao sa panaginip ko. Naguguluhan man, hindi ko na lang masyadong pinagtuunan ng pansin. Salamat sa pagsasadula ng kwento. Ang palayaw ko ay Denise. Madalas akong umorder sa isang maliit na coffee shop malapit sa opisina. Lagi akong take out. Mabilis kasi ang service nila. Pero isang gabi, after overtime, pag-order ko ng usual order ko, Americano, no sugar, binigay nila sa akin ng resibo. Order number 66. Nang tawagin ang number ko, sabay-sabay akong nilingon ng mga tao sa shop. Parang sabay-sabay silang huminto sa paggalaw. Tahimik, walang ingay. Kahit yung coffee machine na dating laging umaalulong, walang tunog. Paglapit ko sa counter, inabot ng barista ang cup. Pero bago ko makuha, hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang kamay niya na parang yelo. Mahinang bulong niya, kapag tinanggap mo to, hindi ka na makakalabas. Napaatras ako, natatawa. Akala ko trip lang. Pero nang lingunin ko ang pinto ng shop, wala na. Puti lang, parang naglaho ang labas ng mundo. Tumingin ulit ako sa mga customer. Hindi na sila tao. Mukha silang mga nilumaang manikin. Walang mata, ngiting pilit. Tinawag ulit ang number ko. Order number 66. Order number 66. Paulit-ulit. Lumalakas. Sumisikip ang paligid. Nabitawan ko ang cup. Tumulo ang kape sa sahig. Pero hindi ito kape. Itim na usok. Umakyat. Pinasok ang ilong ko. Mata ko. Pagmulat ko, nasa likod na ako ng counter. Ako na ang barista. At isang customer ang pumasok. Hawak ang bagong resibo. Order number 66.